yung paawa narrative na nakikita natin na ginagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, especially on birthday niya, di ba, nagkalat sa social media yung sorry, yung umiihip ng yung ano to, di ba, generated naman. Umihip ng blowing candles, birthday candles. Tapos parang kinakaawaan siya, at milyon-milyon daw na Pilipino na tulungan niya, tapos ito yung sinapit niya. Yung ganyan, from the perspective of propaganda, how sustainable is that? Well, again, depende sa mga susunod na survey kung may impact talaga yung ganong klaseng drama. Pero yung inaasahan ko kasi last Friday ay mas malaki yung kanilang activity, yung celebration, no? Sa observation ko, medyo hindi naabot dramatically yung kanilang target, especially sa NCR at saka Luzon. Yun. Tapos ayun nga, yung napag-usapan natin kanina, medyo sa ibang mga lugar ay nagkaroon ng backlash dun sa mga rally ng mga ating OFW na supporter ni Digong. No? Kaya tingin ko kinakailangan nilang bumalik sa drawing board, no? Paano nila i-recalibrate yung initial outrage na nagawa nung pagkahuli ni Digong into a sustainable drama or sabi nga natin kanina, performative politics. Dahil parang in a way nag-fizzle out mula dun sa initial anger nung isang linggo pagkahuli. No? Kung ang sukatan ko ay yung target nilang celebration last Friday. At medyo dagdag dyan yung objective situation na malayo si Digong, si Sara nandun din, marami ring kaso na posibleng isang pa kay Sara, impeachment, criminal cases, etc. Si Bato ay nagtatago, pwede niyang i-weaponize yan para magkaroon ng sympathy. Si Harry Roque ay nagpa-file ng asylum. Yung mga main bloggers nila ay nasa defensive ngayon. Yung iba may cyber libel cases. Yung iba ay nag-abroad. Yung iba ay umamin na sila ay peddler ng fake news habang nag-iiyakan. So, ibig sabihin, yung dating scaling up nila, medyo ngayon ay nasa isang corner. Hindi ko alam kung yan ay makakadagdag doon sa pag-fizzle out ng initial anger nung unang linggo. Kaya, syempre, makikita natin yan sa numbers crunching sa mga susunod na survey. At depende rin yan kung yung gobyerno ay ima-maximize yung ganyang klaseng kalagayan. Pwede rin kasi it takes two to tango eh. Baka yung gawin din ng gobyerno, magkalat din sila at mag-fumble sila uli, katulad last December over the budget. Ay kung if they play their cards well, ay tingin ko nasa defensive ngayon yung mga Duterte. Kumpara nitong mga nakaraang mga buwan bago yung arrest. If they play their cards well. Okay. Ito finally, puntahan natin yung ito lingering issue ito, yung kinukumpara lagi si Sara Duterte sa kanyang tatay. And nakikita natin sa mga footage na nandun yung passion ng ilan sa ating mga kababayan dito kay Sara Duterte. Parang nagsasalita siya doon sa The Hague. Pero siguro yung mas malaking tanong dyan, how different is she from her father? Is she an improvement or not necessarily? From the perspective siguro muna ng isang political scientist. Mahirap masabi kung gaano kakaiba si Sara sa kanyang tatay kasi ang panukat mo lang dyan yung kanyang paninilbihan bilang mayor, kung paniniwalaan natin yung nasabi na ng ilang witnesses na nagpatuloy yung laban, yung madugong laban sa droga ng panahon ni Sara, sabihin natin pareho sila. They engage in that she was also contributing to the extrajudicial killings. Medyo less charismatic, well, compared to the father. It's hard to define charisma, di ba? But definitely, she has her own charisma, but it's less than the father. In terms of but in terms of political record, definitely she has a shorter record of elective
public service. And then she could not answer some of the points as easily. Ibang pagsagot ni Digong hindi actually niya sinasagot yung tanong. Pag napipin down siya, iba yan. Pag-deflect niya. Si Sara medyo iba rin ng pamamaraan ng pag-deflect ng accountability. In that sense, they're the same because they always try to steer clear of being held accountable. But the father seems to be better in terms of really clearing himself from accountability than the daughter. Hopefully, she would learn, no? Kasi first pa lang niyang attempt towards at national level. Ang problema natin, in the next few months, will she be in the limelight? Because I think in the next few months, what will happen, at least in the next months, few weeks before the election, medyo mamimute itong issue ng pag-arrest Kasi nakafocus na yata mga Duterte ngayon sa pagpapahalal doon sa kanilang mga kandidato. Pagkukuha ng ganansya. They might be barnstorming in Mindanao but also in other areas that they hope to get support because of the arrest of the former president. Hindi naman siya unhinged ngayon. Ito mga nakaraan. Okay. Sara is a creation of the father. No? Kaya ang isang pinanggagalingan strength pa rin ni Sara ay yung presence ng kanyang tatay. Kahit meron silang madalas na family feud, ay yun pa rin yung strength niya, yung kanyang tatay. No? Hindi ko sigurado kung ano yung magiging epekto nitong paghuli at pagtapon sa ICC sa kanyang tatay sa kanyang political futures. Pero ang main target naman talaga ay hindi si Digong. Digong naman hindi na makakatakbo No? Ang main target talaga, even before the arrest at after the arrest, ay si Sara. Kaya ang tingin ko, yan ay hindi magi-scale down. Yan ay patuloy na tataas. No? At impeachment, criminal cases, sabi nila, kung makita niya na sa impeachment ay matatalo siya, mag-resign siya. Pag nag-resign naman siya, yung dahilan for the impeachment na pwede na siyang kasuhan, ayun nga mangyayari. No? Dahil pag nag-resign siya ay pwede na siyang kasuhan ng kung ano-anong kaso. Hindi lang grave threats kundi even plunder. No? Kaya yun nga itatanong ko sana kay Prof. Ronnie na pag si Sara at si Digong ay mawala, meron bang potential na mag-harness ng kanilang political capital? Dahil at this point kasi nakikita ko na pwede lang mag-harness ng political capital ng mga Duterte is si Sara. At inuulit ko, ang main attack will be kay Sara. Even before the arrest at lalo na ngayon after the arrest. Dahil nakaaboy na ng vulnerability yung kanilang mga political enemies na kailangan na namin tapusin ito. Kaya lahat ay gagawin nila para sa impeachment. Kung siya ay mag-resign during the impeachment, kakasuhan siya. Ayun, 100% sure ako ron. Kaya bago sagutin ni Prof. Ronnie, dagdagan ko na rin para isang sagutan na lang. Pwede bang si Robin Padilla yung makinabang dyan? And number 3, does Sara enjoy the same Teflon characteristic of the father? Go ahead. Well, doon sa second, mas madaling sagutin, no? Kasi if you basically look at the numbers, yung survey numbers, approval and trust, ang aga bumaksak. Actually, parang ang tanong mo dapat, Christian, gaano kaiba si Bongbong Marcos sa tatay niya? Gaano kaiba si Sara Duterte sa tatay niya? If you look at their numbers, this is the fastest, under this administration, we saw the fastest decline in terms of approval and trust of both the president and vice president. So in that sense, hindi sila ganun ka-Teflon. No? Probably because they fought each other. No? The conflict is so wide in the open and people think that the country is really put in a chaotic situation that they're not addressing the problems of ordinary Filipinos. So, pero hindi sila Teflon. It's neither Sara nor Bongbong Marcos for that matter. Ngayon, sinong mag-i-inherit? Sinong makapag-harness? Yung tanong ni San Edu.
sino makakapag-harness, sino makikinabang kung natanggal si Sara sa equation. Wala, maaaring any one of their allies who will stand for them and get that go after their political enemies. And you know who their allies are. I mean, don't count out Robin Padilla, for example. No? Kasi nag-number 1 yan eh. Probably if the race will have many candidates, then Robin Padilla would have a chance of winning. I think I mentioned this before. If 2028 turns out to be a race with many substantive candidates, by substantive I mean those who draw voting support, not substantive in terms of their platform, then we'll end up like 1992, right? Where you have a small plurality president, yung 23% lang ng votes. And that's Mindanao is 24. Central Visayas, I think, is 5. So, in Robin Padilla, it's not exactly you cannot just put him aside with the number of votes that he got for the Senate. Although may number 1, may curse. Pag nag-number 1 ka, hindi ka na nanalong in a higher position. Baka siya defy yung curse na yun, di ba, Senedo? Alam ko, merong crystal ball si Senedo na sinasabi niya sino mananalo, sino matatalo. Pero sana wag niya ma-defy. Pero di ba, Prof, initially, dito sa mga lumalabas na presidential preference, hindi siya ganun kataas? Hindi pa, kasi nando si Sara. Kumbaga parang pag naglagay ka ng listahan dati, when we were doing pre-election polls in 2021, 2020, when you include the name of Sara Duterte with someone like Manny Pacquiao or Bongo, nahahati yung boto. No? And Bongo would really be trailing behind Sara Duterte. If you put Sara Duterte and Robin Padilla's name together in a presidential pre-election poll, together with other names, Robin Padilla may not be recognized by those who are supporting both as the main contender there. So he might not draw the support that you would expect. But without Sara, maaari. At one point, si Baste, sinasabi nila, but Baste has really yung pananakot lang ng ano yung sinasabi mo, Senedo, na gagawin parang ginawa kay Mussolini. Tsaka sa Tsarist Russia. Mga Romanov. But beyond that, I doubt very much whether he would generate that support. Iba yung mas malakas ang hatak ni Sara kumpara sa kahit sino sa kanyang mga kapatid. Nabanggit mo kanina, Prof, na parehas yung fastest na pagbaba ng presidente at saka ng vice-presidente ay dramatic. Yung mga nakaraang mga buwan. Pero siguro ang isang major na kaibahan, hindi kandidato si Bongbong. Si Sara is a candidate. No? So, kahit dramatic sila, parang hindi masyadong variable yon papuntang 2028 for Bongbong. At mukhang wala namang Marcos o kamag-anak ng Marcos na pinopose as a candidate for 2028. Mukhang ang mag-unfold ay they will choose an ally to be their candidate. Probably a Tulfo. No? Yun yung mangyayari dyan. Probably Erwin. Kaya kung magsusurvive si Sara, kung magsusurvive siya, ang magiging battle royale will be possibly a Tulfo and Sara. No, yun yung mga mangyayari. Sinong Tulfo ko? Kasi ang iniisip ko mas Erwin because he would have nothing to lose. Pero at the same time, si Rafi ay tapos na yung kanyang term. First term. Yung kanyang first term. So, mag-decision siya kung siya ay magpapatuloy, tatakbo siya as senator o siya ay mag-i-scale up bilang presidente. Pero hindi ko rin i-count out si Ben. Dahil yung tatlong Tulfo ay either one of them ay posibleng may interest. Ang ganda pala ng laban, no? Meron kang pwedeng Robin Padilla, pwedeng Sara, pwedeng any of the three Tulfos, no? Napakaswerte talaga ng Pilipinas.
Para mabiyayaan tayo ng ganitong choices, no? Triply blessed. Ano bang kasalanan natin? Hindi pagsubok yan. Ng Eto, inyong may mga pananampalataya. It will strengthen you.